Sigurado ka bang may ospital dito na ganito? Paanong magkakaroon ng matinong pasilidad medikal sa lugar na ito, Ginoo? Kailangan nating lumapag ngayon din. Ang lagnat ng bata ay umabot na sa 41 degrees Celsius. Pero Pilipinas ito, hindi London o New York. Paano ko ipagkakatiwala ang buhay ng anak ko sa ospital sa ganoong lugar? Ang nag-aalab na pagtatalong ito ay naganap sa loob ng isang pribadong jet na nagkakahalaga ng 200 milyong US dollars na kasalukuyang umiikot sa himpapawid ng Pilipinas. Ang atmosfera sa loob ng cabin ay napakakipot, halos hindi na makahinga. Ang lalaking Arabe na nakasuot ng custom-made suit ay namumutla. Ang kanyang 9 na taong gulang na anak, si Sammy, ay nakahiga sa totoong leather na sofa. Ang maliit na mukha ay nagliliyab sa lagnat at nagsisimula ng magdeliryo. Ang bilyonaryong taga-Dubai na ito ay nagngangalang Ali na nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking grupo ng real estate sa gitnang silangan. Dinala niya si Sammy sa isang business meeting sa Tokyo. Orihinal na, plano nilang mag-ski sa Hokkaido para mag-relax pagkatapos ng pagpupulong, ngunit hindi inaasahang, wala pang 3 oras pag-angat ng eroplano, nagsimulang lagnatin si Sammy. Sa simula, inakala ni Ali na simpleng sipon lang ito, kaya binigyan niya ang bata ng gamot pampababa ng lagnat mula sa kanilang kasamang personal na doktor. Gayunpaman, ang temperatura ni Sammy ay hindi bumaba, bagkus ay tumaas pa hanggang sa kalagitnaan ng gabi, nagsimula siyang mag-convulsion. Agad na sinuri ng kapitan ng eroplano, isang dating bihasang piloto ng Air Force, ang mapa ng paglipad at natuklasan na ang pinakamalapit na paliparan ay ang Ninoy Aquino International Airport na iya sa Pilipinas, na 40 minutong biyahe lamang mula sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ngunit nang marinig ni Ali na kailangan nilang lumapag sa Pilipinas, agad siyang sumigaw. Sa kanyang pagkaunawa, ang Pilipinas ay isang developing country lamang na pangunahing umaasa sa turismo. Ang pag-unlad nito sa ekonomiya at kalusugan ay hindi maihahambing sa Dubai o sa mga bansa sa Europa at Amerika. Ang imahe sa kanyang isip ay isang liblib na klinika sa probinsya, luma at sira-sirang dingding, makalumang kagamitang medikal, at posibleng hindi pa marunong mag-Ingles ang doktor. Ginoo, kailangan ko kayong paalalahanan na kung hindi tayo lalapag ngayon, baka hindi na umabot ang bata sa Tokyo. Nagbabala ang kapitan sa radyo sa tonong seryoso na hindi niya pa nagagamit kailanman. Ayon sa mga talaang medikal, ang kalidad ng pangangalagang medikal ng Pilipinas ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo, lalo na sa kakayahan nitong pangasiwaan ang mga emergency. Mariing kinuyom ni Ali ang kanyang kamao, tinitingnan ang nagdurusang anak. Sa huli, sumuko siya. Hindi sa hindi niya mahal ang kanyang anak, ngunit hindi niya matanggap na kailangan niyang ipagamot ang anak sa isang lugar na hindi niya alam. Sa Dubai, nakatira siya sa isang mansyon sa Palm Jumeirah at may kasamang entourage saan man siya magpunta. Ang pagbisita sa doktor ay nangangailangan ng appointment sa mga world-class specialist para sa VIP treatment. Pero ngayon, kailangan niyang ipagkatiwala ang buhay ng kanyang anak sa mga medical staff na hindi niya kilala sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya at pagkabalisa. Ang pagdating sa pinakamahusay, emergency landing ang pribadong jet sa Naya bandang 2:30 First Man. Dahil sa naunang abiso mula sa air traffic control, isang ambulansya ang handa na at naghihintay sa tarmac. Pagbukas ng pinto ng cabin, mabilis na bumaba si Ali, dala-dala ang kanyang anak. Ang nakita niya ay ikinagulat niya. Ang tarmac ay maliwanag at maayos. Ang ambulansya ay isang bagong-bagong modelo ng Ford Transit na may malinaw na simbolo ng medikal sa gilid. 2 emergency responders sa malinis at maayos na uniforme ang mabilis na lumapit. Ang isa ay nagsalita ng perpektong Ingles. Ginoo, ibigay po ninyo ang bata sa amin. Dadalhin po namin siya agad sa St. Luke's Medical Center, Global City, SLMC. Iyan po ang isa sa pinakamalaki at pinakamodernong medical center sa Pilipinas. Habang nag-aalinlangan pa si Ali, mabilis na sinuri ng isa pang responder ang temperatura at reaksyon ng pupil ni Sammy nang may kasanayan. Ang kanilang profesionalismo ay walang kapintasan. Temperatura,
41.3 degrees Celsius. Walang malay, mabilis ang paghinga. May matinding impeksyon. Kailangang dalhin agad sa ospital. Mabilis na itinaas ng responder ang bata sa stretcher habang nagpapaliwanag. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 2 minuto. Mabilis na umalis ang ambulansiya. Nakaupo si Ali sa ambulansiya. Tinitingnan ang tanawin sa labas ng bintana. Bagamat hating gabi, maliwanag ang expressway at malawak ang kalsada, hindi tulad ng maliit na lugar na kanyang inakala. Kumpleto ang kagamitang medikal sa loob ng sasakyan. May EKG monitor, pulse oximeter, oxygen delivery system, at iba't ibang gamot pang emergency. Patuloy na sinusuri ng mga responder ang vitals ni Sammy habang kinokontak ang ospital sa emergency radio. St. Luke's Global, ito ang ambulansiya, 117, tinatayang darating sa loob ng 15 minuto. Pasyente, 9 taong gulang na lalaki. Mataas ang lagnat, 41.3 degrees Celsius. Pinaghihinala ang meningitis. Pakihanda ang infectious disease specialist. Max Aitang. Nang marinig ang salitang meningitis, lalong namutla ang mukha ni Ali. Mahigpit niyang hinawakan ang nagniningas na kamay ng kanyang anak. Nagsisi siya, kung mas maaga sana silang lumapag, hindi sana ganito kalala ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang kontakin ang kanyang personal na doktor sa Dubai, ngunit sinabi ng doktor na ang tanging magagawa niya ay magtiwala sa lokal na ospital, hindi siya makakatulong mula sa malayo. Ang digmaan sa emergency room, dumating ang ambulansiya sa St. Luke's Global bandang 3 a.m. Nang bumukas ang pinto, nakita ni Ali ang isang senaryo na hinding-hindi niya malilimutan. Sa entrance ng emergency department, naghihintay ang isang malaking medical team, hindi bababa sa 10 tao, na nakasuot ng iba't ibang scrub suits. Ang pinuno ng team ay isang doktora na nasa 40s. Mabilis siyang lumapit at nagsalita ng perpektong Ingles. Magandang gabi, ako si Dra, Carmela Reyes, mula sa Emergency Department. Nabigyan na kami ng abiso at gagawin namin ang lahat para iligtas ang buhay ng inyong anak. Bago pa man makasagot si Ali, nagsimula na ang buong team na parang isang sinanay na hukbo. May nagtulak ng transfer bed, may sumalo sa pag-check ng vitals, may naglagay ng IV line, may naghanda para kumuha ng dugo para sa lab tests. Ang bawat galaw ay maayos at perpektong nagtutulungan. Mabilis na ipinasok si Sammy sa resuscitation room. Sinubukan ni Ali na sumunod sa loob, ngunit mahinang pinigilan siya ng isang nurse. Ginoo, sandali lang po. Kailangan muna nating i-stabilize ang emergency. Ang pagpasok ninyo ngayon ay maaaring makaistorbo sa resuscitation. Pakiusap, paki-fill out po muna ang mga pangunahing impormasyon dito. Hindi magtatagal, may magandang balita po. Nakatayo si Ali sa harap ng emergency room, pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang sumandal sa dingding at naupo sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Sa kanyang buhay, marami na siyang hinarap na sitwasyon. Sa negotiation table, hindi siya kumukurap kahit bilyon-bilyong dolyar ang nakataya, ngunit ngayon, siya ay isa lamang amang nag-aalala sa kanyang anak. Nagsimula siyang mag-isip ng kung ano-ano. Kung may mangyari kay Sammy, paano niya sasabihin sa kanyang asawa? Mayroon silang 3 anak na babae, ngunit si Sammy lang ang lalaki, ang tagapagmana ng pamilya, ang kanyang paborito. Pagkaraan, nang humigit kumulang 10 minuto, na para kay Ali ay parang 1 linggo, bumukas ang pinto ng ER. Lumabas si Dra. Reyes. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Ginoo, stable na ang bata. Nabigyan na namin siya ng malakas na antipyretic at antibiotics. Bumaba na ang temperatura niya. Ipinakita ng resulta ng dugo na mataas ang white blood cell count na talagang isang matinding bacterial infection, ngunit hindi ito meningitis. Malamang, ito ay pre-septic condition na sanhi ng acute tonsillitis. Buti na lang at napaabot ninyo ng tama sa oras. Kung nagtagal pa ng kalahating oras, mahirap na sanang hulaan ang sitwasyon. Nang marinig ito ni Ali, halos tumulo ang kanyang luha. Tumayo siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Dra. Reyes, salamat po. Maraming salamat po. Nanginginig ang kanyang boses. Tinapik ni Dra. Reyes ang kanyang balikat. Trabaho po namin ito. Ngayon,
Kailangan ng bata na maospital ng hindi bababa sa 3 araw para maobserbahan. Patuloy po namin siyang bibigyan ng antibiotics at imomonitor ang kanyang physiological indicators. Magtiwala po kayo, aalagaan po namin siya ng husto. Endaman, Evaman. Vito, ang pagbabago sa pananaw. Nang pinayagan si Ali na makita ang kanyang anak, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakahiga si Sammy sa isang modernong hospital bed. May cooling gel pad sa noo, konektado ang braso sa IV line, may EKG sticker sa dibdib at pulse oximeter sa daliri. Isang kumpletong monitoring equipment set ang nasa tabi ng kama na nagpapakita ng iba't ibang physiological data. Ang buong kwarto ng pasyente ay maliwanag, napakalinis, na may light blue na dingding at cartoon designs na halatang dinisenyo para sa mga bata. Ang mas lalong nakagulat kay Ali ay ang pagkakaroon ng private bathroom, isang sofa bed para sa kamag-anak, at maging mini refrigerator at microwave. Ang antas ng pamantayang ito ay hindi man lang mapapantayan ng ilang pribadong ospital sa Dubai at ang ilan ay mas mababa pa. Lumapit ang isang batang nurse, nagtutulak ng cart na may mga gamot at kagamitan. Ngumiti siya kay Ali at nagsabing, "Magandang umaga po. Ako po si Nurse Myla Santos, ang mag-aalaga kay Sammy simula ngayon. Sinosoli ko po ang vitals niya tuwing 2 oras. Kung may kailangan po kayo, pindutin lang po ang call button sa tabi ng kama. Wala pang 30 segundo, darating po ang nurse station namin." Ang kanyang boses ay malambing at magiliw, tulad ng isang tipikal na Pilipina na nagpagaan ng tensyon ni Ali. Mahusay na pinalitan ni Myla ang IV fluid habang nagpapaliwanag, "Ito po ang bagong antibiotic para po sa ganitong uri ng impeksyon. At ito naman po ay electrolyte solution para palitan ang tubig at mineral dahil sa mataas na lagnat. Tingnan po ninyo ang monitor na ito. Ang linyang ito po ay ang heart rate at ang numerong ito ay ang oxygen level sa dugo. Normal po ang lahat ngayon." Nagpapaliwanag siya habang nakaturo sa screen, may profesional at pasensyang saloobin. Ang halaga ng pagkalinga. Tinanong ni Ali ang matagal nang gumugulo sa kanyang isip, "Magkano po ang hospital bill dito? Kailangan ko po bang magbayad ng deposit?" Sa Dubai o sa Amerika, ang ganitong antas ng emergency care ay libu-libong dolyar. Handa siyang magbayad ng malaking halaga. Ngumiti si Myla at sumagot, "Sir, ang Pilipinas po ay may universal healthcare system. Dahil po kayo ay dayuhan, kayo po ang sasagot sa gastos, ngunit huwag po kayong mag-alala. Ang aming rate po ay transparent at public. Magbibigay po kami ng detailed statement kapag tapos na ang treatment. Para po sa ganitong kaso, ang 3 araw na pananatili sa ospital, kasama na ang lahat ng treatment, ay tinatayang nasa awan 100,000 hanggang 150,000. Halos hindi makapaniwala si Ali. 100,000 hanggang 150,000 PHP, 1,800, 2,700 USD. Sa Dubai, ganoon na ang halaga ng emergency ambulance service pa lamang. Huwag nang banggitin ang emergency resuscitation at inpatient observation. Nakatanggap na siya ng maraming medical bills noon. Ang isang maliit na operasyon ay nagsisimula na sa libu-libong dolyar. "Sigurado ka ba? Iyon lang?" Hindi niya napigilang magtanong ulit. Tumango si Myla. "Ang aming medical fees po ay napakakatuwiran kumpara sa buong mundo. At makikita po ninyo, hindi po bumaba ang kalidad ng aming equipment at service. Ganyan po ang sistema ng medikal sa Pilipinas. Kami po ay nakatuon sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng pangangalagang medikal na accessible sa lahat." Ang puso ng Pilipinas. Sa sumunod na 3 araw, nasaksihan ni Ali ang kalidad ng pangangalagang medikal sa Pilipinas. Tuwing 7 a.m., isang medical team ang darating para sa rounds. Bukod kay Reyes, may infectious disease specialist, pediatrician, at nutritionist. Susuriin nila ng detalyado ang paggaling ni Sammy, magkukonsulta sa plano ng treatment, at ipapaliwanag ang lahat kay Ali sa Ingles. Ang ganitong multidisciplinary consultation ay may karagdagang bayad sa maraming bansa, ngunit dito, ito ay standard procedure. Mas lalong humanga si Ali sa pangangalaga ng mga nurse. Si Myla at ang kanyang mga kasamahan ay nagpalitan sa pag-aalaga kay Sammy. Lahat sila ay maalalahanin at profesional. Hindi lang sila sumusunod sa doctor's orders,
kundi aktibo ring nagmamasid sa emosyon at pangangailangan ng bata. Minsan, naiinis si Sammy dahil sa sakit at ayaw kumain. Maghahanap ang nurse ng paraan para mapasaya siya. Minsan ay nagpapatugtog ng Filipino lullabies ng mahina, nagkukuwento o naglalaro ng simpleng laro. Ang mga ito ay humanitarian care na lampas sa karaniwang medical treatment na hindi mabibili ng pera. Kinaumagahan, nagpasya si Ali na lumabas ng ospital para maglakad-lakad at bumili ng ilang bagay. Paglabas niya sa pinto ng ospital, nakita niya na ang labas ay isang mataong kalye na kumpleto sa convenience stores, coffee shops, kainan at bookstores. Pumasok siya sa isang convenience store at namangha sa dami ng produkto mula sa sariwang sandwich hanggang sa snacks, inumin at electronics. Pwede ka ring magbayad ng bills at tumanggap ng package dito. Ang pinakamahalaga, napakabait ng mga staff. Kahit tubig lang ang binili niya, nakangiti ang staff at nagsabing, "Salamat po sa pagtangkilik, balik po kayo." Naglakad siya sa kalsada, dala ang kanyang tubig, pinagmamasdan ang paligid, malinis at maayos ang mga kalsada. Bagamat hindi punong-puno ng matatayog na gusali at mararangyang istruktura tulad ng Dubai, ang lahat ay maingat na pinlano at inalagaan. Ang labis niyang ikinagulat ay ang mga tao mukhang relaxed at masaya. Walang pagmamadali at kaguluhan na karaniwang makikita sa mga major cities. Sa tabi ng kalsada, may mga matatandang nag-ehersisyo sa parke, may mga nagbibisikleta, at may mga inang naglalakad kasama ang kanilang mga anak. Ang lahat ay mukhang natural at harmonious. Dumaan siya sa isang breakfast stall. Ang bango ng nilulutong longganisa at fried rice ay humahalimuyong. Ang may-ari ng stall, isang masipag na matanda, ay nagluluto ng may kasanayan, para bang isang pagtatanghal. Hindi napigilan ni Ali na pumasok, tumuro sa pagkain sa mesa ng ibang customer at sinabing, "Gusto ko ng isang ganyan." Ngumiti ang may-ari. "Sige po, longganisa at sinangag po, may itlog. Anong sarsa po?" Tiningnan ni Ali ang menu sa dingding, na puno ng Filipino na hindi niya mabasa. Isang estudyante ng kolehiyo na naghihintay ng pagkain sa tabi niya ang nakapansin sa kanyang kalagayan at nag-alok na mag-translate sa Ingles. "Ito po ang taho, ito po ang kape barako, ito po ang tsokolate. Inirerekomenda ko po ang taho, masarap at healthy." Umorder si Ali ng taho. Sa unang paghigop, namangha siya. Ang lasa ay hindi niya pa nararanasan, hindi masyadong matamis. Mayaman sa lasa ng soy, malambot at creamy. Ganoon din ang longganisa at sinangag, ang labas ay crispy, ang loob ay malambot. Ang kesong puti ay perpektong natunaw sa itlog. Ang breakfast na ito ay nagkakahalaga ng wala pang $3, ngunit nagbigay sa kanya ng lubos na kasiyahan. Pagsara ng kabanata at bagong panimula. Pagbalik sa ospital, nakita ni Ali na gising na si Sammy at nakikipag-usap kay Nurse Myla. Nang makita siya, masayang sabi ni Myla, "Sir Ali, mas maganda na po ang pakiramdam ni Sammy." Sinabi po ng doktor na kung normal ang temperatura niya buong hapon ngayon, pwede na po siyang i-discharge bukas. Umupo si Ali sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hinaplos ang noo nito na hindi na talaga mainit. Mahinang ngumiti si Sammy at nagsabing, "Papa, napakabait ni Ate Myla. Binigyan niya ako ng gamot at nagkukuwento siya sa akin ng Filipino folktales." Kahit hindi malinaw ang pagbigkas, ang intensyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Ali, gustong tumawa at umiyak. Sa ikatlong araw, na-discharge nga si Sammy. Binigyan ni Dra Reyes si Ali ng detalyadong discharge report. Magaling ang paggaling ni Sammy. Kailangan na lang niyang uminom ng gamot sa loob ng 1 linggo. Ito po ang kanyang medical history at medication records sa Filipino at Ingles para magamit po ng doktor sa inyong bansa bilang reference. Bukod pa rito, ito po ang aming inirerekomendang follow-up plan. Sa loob ng 2 linggo, pwede po siyang magpa-blood test ulit para kumpirmahin na ganap ng gumaling ang infection. Tinatanggap ni Ali ang makapal na report. Sa loob nito, detalyado ang lahat ng treatment ni Sammy mula sa pagpasok hanggang sa paglabas, kasama ang bawat tala ng temperatura, oras at dosis ng gamot, laboratory data at maging ang meal list. Sa dulo ng report, nakalakip din ang contact information ni Dra Reyes. Ipinaliwanag niya na kung may anumang katanungan pag-uwi,
Puwede siyang kontakin anumang oras. Ang kumpletong medical record at continuous follow-up na ito ay nagpapakita ng integridad at responsibilidad ng buong medical system. Habang isinasagawa ang discharge procedure, natanggap ni Ali ang invoice. Ang kabuuang halaga ay R215,000 PHP na katumbas ng humigit kumulang 3,700 US dollars. Kasama na rito ang tras-araw na room charge, gamot, lab tests, doctor's fees, nursing care at maging ang pagkain. Tinitingnan ni Ali ang invoice na ito. Naaalala ang isang katulad na karanasan sa Dubai nang maospital ang kanyang asawa ng 2 araw dahil sa acute appendicitis. Ang gastos noon ay laping 80,000 US dollars. Parehong emergency hospitalization, ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa presyo at ang kalidad ng medikal ay hindi mas mababa. Sa katunayan, sa ilang aspeto ay mas mahusay pa. Bago sila umalis, espesyal na nagtanong ang hospital social worker kay Ali. Sir Ali, mahina pa po ang katawan ni Sammy ngayon. Hindi pa po siya angkop para sa mahabang biyahe. Inirerekomenda po namin na magpahinga muna kayo ng 3,005 araw bago sumakay ng eroplano. Kung kailangan po ninyo ng tulong sa accommodation, makakapagrekomenda po kami ng magagandang hotel malapit sa ospital. Bukod pa rito, kung gusto po ninyong bumili ng supplements para sa bata o gamot, pwede ko po kayong samahan sa hospital pharmacy. May professional po kaming pharmacist doon na magbibigay ng consultation. Ang maingat na pag-aalalang ito ay labis na nagpagaan ng loob ni Ali. Balak sana niyang bumalik agad sa Dubai pagka-discharge ni Sammy, ngunit nagbago ang kanyang isip. Nagpasya siyang manatili sa Pilipinas ng ilan pang araw bahagi para makapagpahinga ng husto ang kanyang anak at bahagi para mas makilala ang lugar na ito. Ang natuklasang kayamanan. Sinunod ni Ali ang payo at nanatili sa isang 4-star hotel malapit sa ospital. Maluwag at komportable ang kwarto at tanaw mula sa bintana ang buong syudad. Nakatayo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang skyline ng Maynila at bigla siyang nakadama kung gaano kababaw at kamangmangan ang kanyang pagkaunawa sa Pilipinas noon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Doon niya lang natuklasan ang mga kwento at tagumpay na hindi niya alam. Ang sistema ng medikal ng Pilipinas ay kabilang sa global best at ang universal healthcare system nito ay pinag-uusapan at isang modelo na gustong pag-aralan ng maraming bansa. Ang mga medical professional dito ay sumailalim sa masinsinang pagsasanay. Maraming doktor ang nag-aral sa mga international top medical institution bago bumalik para magtrabaho. Ang mga ospital sa Pilipinas ay hindi lamang nakatuon sa paggamot ng sakit, kundi nagbibigay din sa preventive medicine at health management. Ang holistic healthcare concept na ito ay kulang sa maraming bansa. Bukod pa rito, nangunguna rin ang technology industry ng Pilipinas sa mundo. Ang mga electronic parts at components na ginawa sa Pilipinas ay ginagamit sa maraming electronic devices. Ginagamit ng mga inhinyero sa bansang ito ang kanilang talino at teknolohiya upang itulak ang pag-unlad ng information technology sa buong mundo. Higit pa rito, mayaman ang Pilipinas sa cultural heritage at tradisyon. Mula sa mga makasaysayang simbahan hanggang sa night markets, mula sa tradisyonal na sining hanggang sa culinary culture, bawat lugar ay nagpapakita ng malalim na ugat ng pagka-Pilipino, mga bagong karanasan. Sa sumunod na ilang araw, dinala ni Ali ang kanyang anak sa Maynila. Binisita nila ang Intramuros at ang National Museum na mangha sa ganda ng arkitektura at detalyadong murals. Naglakad sila sa Divisoria Market, naghanap ng mga kalakal sa mataong mga stall at tumikim ng iba't ibang pagkaing Filipino, mga kakanin, halo-halo, lechon, pan de coco. Ang lahat ay nagbukas ng kanilang mundo. Nagustuhan ni Sammy ang turon at ang iba pang Filipino desserts. Ang mainit na saba na binalutan ng spring roll wrapper at pinirito, masarap at matamis. Bumisita rin sila sa Cultural Center of the Philippines, CCP, na nagpapakita ng kasaysayan at sining ng Pilipinas. Tinitingnan ni Ali ang mga taong nagbabasa at nanonood ng mga exhibit estudyante, office workers, o matatanda lahat ay nakalubog sa mundo ng kaalaman at aesthetics. Ang kapaligiran ng pag-aaral at meaningful leisure na ito ay bihira sa Dubai
na nakatuon sa luho at entertainment. Ang pinaka-naka-impluwensya kay Ali ay ang hospitality at manners ng mga Filipino. Sa LRT, MRT, lahat ay tahimik na nakaupo o gumagamit ng kanilang telepono, walang nag-iingay. Kapag nakakita ng matanda o buntis na sumasakay, may agad na magpaparaya ng upuan. Kapag kumakain sa restaurant, laging nakangiti ang mga server. Kahit sa isang murang karinderiya, magiliw na babati ang may-ari. Masarap po ba? Gusto pa po ba ninyo ng dagdag na sabaw? Ang kabaitan na nagmumula sa puso ay hindi mabibili ng pera. Isang gabi, kumain sila sa isang panchiterya. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na nasa 60s. Habang naghahanda ng pansit, humihuni siya ng kanta. Laging may ngiti sa kanyang mukha. Nagtanong si Ali sa Ingles, "Ang saya ninyo po, kuya. Dahil po ba maganda ang negosyo?" Ngumiti ang may-ari at sumagot, "Pangalawang bagay na lang kung maganda o hindi ang negosyo. Ang mahalaga, ginagawa ko araw-araw ang gusto ko at nakikita kong masaya ang mga customer ko sa pagkain. Kontento na ako." Tumahimik si Ali ng matagal. Naalala niya ang sarili na sa loob ng maraming taon ay nagtatrabaho ng husto para magkapera, nagmamay-ari ng hindi mabilang na mararangyang mansyon at kotse. Ngunit masaya ba siya? Hindi niya naramdaman ang simpleng kaligayahan na tulad ng sa matandang may-ari ng karinderiya sa matagal ng panahon. Ang epekto ng pagbabago. Pagkaraan ng isang linggo, ganap nang gumaling si Sammy. Naghanda sila para umalis ng Pilipinas. Espesyal na bumalik si Ali sa St. Luke's Global upang magpasalamat kina Dra. Reyes at Nars Myla. Naghanda siya ng mga regalo, mamahaling pabango at tsokolate mula sa Dubai. Ngunit may policy ang ospital na hindi tumatanggap ng mamahaling regalo mula sa mga pasyente kaya tumanggi ang mga nurse. Sinabi ni Nars Myla, "Sir Ali, ang makita lang po namin na gumaling si Sammy ay ang pinakamalaking gantimpala na namin. Trabaho po namin ito at mission po namin ito. Huwag po kayong mag-alala. Kung magkaroon po kayo ng pagkakataon sa hinaharap, maligayang pagdating po ulit sa Pilipinas." Hinawakan ni Ali ang kanyang kamay, bahagyang basa ang kanyang mga mata. Maraming salamat po sa inyo. Hindi lang ninyo iniligtas ang buhay ng anak ko, binago rin ninyo ang pananaw ko sa mundo. Palagi kong inakala na may pera, makukuha ko ang lahat ng pinakamahusay, ngunit ngayon ko lang nalaman na ang mga bagay na talagang mahalaga ay ang nilikha ng may care at pagmamahal. Imo, Anka, habang naghihintay sa eroplano sa airport, umupo si Ali sa VIP lounge at kinuha ang kanyang cellphone, nagsulat ng mahabang mensahe at ipinadala sa lahat ng kanyang kasosyo sa negosyo at kaibigan. Sumulat siya, "Kakagaling ko lang sa isang hindi inaasahang paglalakbay na nagpakilala sa akin sa isang lugar na tinatawag na Pilipinas. Dito, ang sistema ng medikal ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Ang mga tao dito ang nagbigay ng init sa aking puso. Gusto kong sabihin sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi kung gaano kataas ang mga gusali sa isang lugar, kundi kung masaya at may dignidad ba ang mga tao sa lugar na iyon. Nagawa ito ng Pilipinas at mas mahusay pa kaysa sa maraming mayayamang bansa. Nagpasya akong magtayo ng branch office sa Pilipinas, hindi lang para sa negosyo, kundi para mas maraming tao ang makakilala sa magandang lugar na ito." Ang mensaheng ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kanyang social circle. Marami ang hindi makapaniwala dahil kilala si Ali bilang mapagmataas at materialistic, hindi emosyonal. Ngunit para kay Ali, alam niya na ang karanasang ito ay nagpabago sa kanya ng lubusan. Napagtanto niya na malawak ang mundo. Ang kagandahan ay hindi laging nasa pinakatanyag o pinakamahal na lugar. Minsan, ang tunay na kayamanan ay nakatago sa isang sulok na napabayaan. Nagsimulang umangat ang eroplano. Si Sammy ay nakadikit sa bintana, tinitingnan ang papalaki na lungsod. Nagtanong siya, "Papa, babalik po ba tayo?" Hinaplos ni Ali ang ulo ng kanyang anak at sumagot ng may katiyakan, "Oo, anak, babalik tayo at dadalhin ko ang mama mo at ang mga kapatid mo para makita nila ang kamanghamanghang lugar na ito." Ang pagpapatuloy ng misyon. Pagkaraan ng 3 buwan, tinupad ni Ali ang kanyang pangako. Nagtayo siya ng branch office sa Makati, Maynila na responsable sa business cooperation sa pagitan ng Gitnang Silangan at Pilipinas.
Nag-hire siya ng mixed team, may mga Filipino at staff na ipinadala mula sa Dubai sa pag-asang sa pamamagitan ng cultural exchange na ito, ang mga tao mula sa dalawang rehiyon ay magkakaunawaan at magpapahalagahan. Sa opening ceremony ng branch, espesyal na inimbitahan ni Ali sina Dra, Reyes at Nars Myla. Ang dalawang medical staff ay dumating sa casual attire, mukhang ordinaryong tao. Ngunit nang magbigay ng talumpati si Ali, espesyal niya silang ipinakilala, minamahal na mga bisita. Ngayon, gusto kong magpasalamat ng espesyal sa dalawang ginang na narito. Sila po ay doktor at nurse mula sa St. Luke's Global. Sila po ang nagligtas sa buhay ng aking anak at sila rin ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng Pilipinas. Ang pagtayo ko ng branch office dito ay hindi lang para magnegosyo, kundi para suklian ang kabutihang ito upang mas maraming tao ang makakilala sa kagandahan ng Pilipinas. Malakas ang palakpakan sa buong silid. Medyo nahiya si Dra, Reyes at Nars Myla. Hindi nila inasahan na ang kanilang ordinaryong pagganap sa tungkulin ay magkakaroon ng ganito kalaking pagkilala. Pagkatapos ng event, maraming attendees ang lumapit sa kanila, nagtatanong tungkol sa medical system ng Pilipinas. Ang ilang foreign entrepreneurs ay nagsabi pa nga na pagkatapos marinig ang kwento ni Ali, mas nagtiwala sila na magtayo ng negosyo sa Pilipinas ng pangmatagalan dahil kahit ang pinakapangunahing pangangailangan tulad ng medikal ay napakahusay na inaalagaan ang pamilya ni Ali sa Pilipinas. Dumating din si Fatima, ang asawa ni Ali, sa Pilipinas. Dinala niya ang kanilang 3 anak na babae. Nang pumasok sila sa patient room na nagligtas sa buhay ni Sammy, hindi napigilan ni Fatima na mamula ang kanyang mata. Mahigpit niyang niyakap si Nars Myla at nagsalita sa hindi gaanong matatas na Ingles. Thank you for saving my son." Naramdaman ni Nars Myla ang taos-pusong damdamin niya at mahinang hinaplos ang kanyang likod. "Tungkulin po namin ito. Ang makita lang po namin na malakas si Sammy, masaya na po kami. Maybe And so, sa sumunod na ilang araw, naglakbay ang pamilya ni Ali sa buong Pilipinas. Pumunta sila sa Palawan, naglibot sa magagandang dagat, at naranasan ang old city atmosphere ng Vigan. Pinanood nila ang sunset sa tabi ng Manila Bay at binisita ang Taal Volcano na mangha sa mayaman na kalikasan. Sa bawat lugar na pinuntahan nila, naakit sila sa ganda ng kalikasan at kultura ng Pilipinas. Hindi gaanong nag-expect si Fatima sa biyaheng ito dahil inakala niya na ang Pilipinas ay isang maliit na developing country lang. Ngunit nang tumapak siya sa lupang ito, nalaman niya na nagkamali siya ng sobra. Sa isang river cruise, tinitingnan ni Fatima ang tanawin sa dalawang gilid ng ilog at nagbuntong hininga. Napakaganda talaga dito at ang ganda ng hangin, malinis ang tubig. Walang ganitong tanawin sa Dubai. Deidiza. Ngumiti si Ali at nagsabi, "Importante sa mga Filipino ang pangangalaga sa kalikasan." Naniniwala sila na ang economic development at environmental protection ay maaaring magkasama. Tingnan mo ang ilog na ito. Hindi ito overdeveloped. Pinapanatili pa rin ito ang orihinal na natural na kondisyon, ngunit ang mga kinakailangang pasilidad at serbisyo ay kumpleto. Ang 3 anak na babae ay labis na nagustuhan ang pagkaing Filipino. Araw-araw, sinubukan nila ang mga bagong pagkain mula sa breakfast tulad ng lugaw, taho, pandesal hanggang sa lunch tulad ng adobo, sinigang o pansit at dinner tulad ng kinilaw at kare-kare. Bawat kainan ay nagbigay sa kanila ng sorpresa. Ang panganay na anak na si Sarah ay nagsabi, "Mama, pwede po ba tayong tumira dito? Gusto ko po ang pagkain dito at napakabait po ng mga tao." Hinaplos ni Fatima ang ulo ng kanyang anak. "Kung gusto mo talaga, pwede kang mag-aral dito sa hinaharap." Imposto? Ang salitang ito ay nagpasigla sa mata ni Ali. Sinimulan niyang seryosong isaalang-alang na pag-aralin ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Nalaman niya na ang educational system ng Pilipinas ay kumpleto, mula elementary hanggang university, lahat ay may mataas na standard. Ang mga paaralan sa Pilipinas ay hindi lamang nagbibigay diin sa academic performance, kundi pati na rin sa moral education at holistic development. Bukod sa pag-aaral sa classroom,
Ang mga estudyante ay maaaring sumali sa iba't ibang club activities, mag-aral ng musika, sining, at sports, paglinang ng kanilang mga interes at talento. Ang holistic education concept na ito, ang ninanais ni Ali para sa kanyang mga anak. Ang aral ni Ali, pagbalik sa Dubai, ang pagbabago ng pamilya ni Ali ay naging usap-usapan sa kanilang mga kaibigan. Marami ang nagtataka kung anong uri ng karanasan ang makakapagpabago kay Ali na dating mapagmataas sa isang taong mapagpakumbaba at open-minded. Ang ilan ay nag-isip pa na baka siya ay niloko o na-brainwash ng mga Filipino. Ngunit para sa mga taong nakakakilala talaga kay Ali, alam nila na hindi siya madaling maimpluwensyahan. Ang bagay na nakapagpabago sa kanya ay dapat na talagang nakahipo sa kanyang puso. Ibinahagi ni Ali ang kanyang karanasan sa isang family gathering. Sinabi niya, "Sa buong buhay ko, hindi mabilang ang aking mga biyahe, nanatili sa pinakamararangyang hotel, kumain ng pinakamahal na pagkain, ngunit walang lugar na nagbigay sa akin ng impresyon tulad ng Pilipinas. Ang mga tao roon ay hindi naging mabait sa akin dahil sa pera ko, kundi dahil sila talaga ay ganoon. Ang kanilang mga ospital ay hindi nagliligtas ng buhay para sa pera, kundi taos-puso silang naniniwala na ang pagliligtas ng buhay ay ang kanilang misyon. Ang ganitong value ay ang kulang sa atin, na araw-araw ay humahabol sa pera at kapangyarihan." Nagtanong ang kanyang tiyuhin, isang senior businessman, "Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng mundo mula sa Pilipinas?" Nag-isip si Ali sandali at sumagot ng seryoso, "Ang human-centered na saloobin. Sa Pilipinas, mayaman ka man o ordinaryong tao, sa mga basic needs tulad ng medikal, edukasyon, at public services, halos pare-pareho ang pagtrato. Ang ganitong uri ng equality at mutual respect ang tunay na tanda ng pag-unlad ng isang lipunan. Mayroon tayong pinakamatataas na gusali sa mundo, ang pinakamararangyang malls, ngunit naisip ba natin kung ang mga manggagawa na nagtayo ng mga gusaling iyon, kapag nagkasakit, makakapagpatingin ba sila sa doktor? Ang kanilang mga anak, makakakuha ba sila ng magandang edukasyon? Nanahimik ang lahat. Tama ang sinabi ni Ali. Sa likod ng kayamanan ng Dubai, may malaking class disparity na nakatago. Ang mayayaman ay nakatira sa mararangyang mansyon sa Palm Jumeirah, nag-enjoy sa marangyang buhay, ngunit ang mga foreign workers ay nakatira sa masikip na dormitories, tumatanggap ng mababang sahod, at wala man lang basic health insurance. Kung ikukumpara, bagamat walang kasing daming bilyonaryo o mararangyang gusali ang Pilipinas, mas mataas ang quality of life ng mga ordinaryong tao at mas malaki ang kaligayahan. Ang mithiin ni Sami, mabilis na kumalat ang kwento ni Ali sa Middle Eastern business community. Maraming businessman ang nagsimulang magpakita ng interes sa Pilipinas, gustong mag-explore at mamuhunan doon. Ngunit laging nagpapaalala si Ali sa kanila, "Kung pupunta kayo dito na umaasa lang na kumita, baka mabigo kayo. Ang Pilipinas ay hindi lugar kung saan mabilis kayong yayaman, ngunit kung gusto ninyong makita kung ano ang sustainable development at human-centered approach, sulit na puntahan ang Pilipinas." Isang araw, lumapit kay Ali ang isang prinsipe mula sa Saudi Arabia at sinabing gusto niyang mamuhunan sa medical industry ng Pilipinas. Dinala siya ni Ali sa Pilipinas at binisita ang ilang ospital. Ang prinsipe ay namangha nang makita ang operation model ng mga ospital ng Filipino. Sinabi niya, "Marami kaming napakamodernong ospital sa aming bansa. Ang medical equipment ay state-of-the-art, ngunit bakit parang may kulang pa rin?" Ngumiti si Ali at nagsabi, "Dahil ang mga ospital sa Pilipinas ay hindi lang lugar para magpagaling ng sakit, kundi lugar din na puno ng compassion at malasakit. Tingnan mo ang mga doktor at nurse na iyon. Tinatrato nila ang bawat pasyente ng may care at pasensya. Sino ka man o gaano ka man kayaman, hindi ka makakakuha ng ibang pagtrato. Ang professional spirit at concern for fellow human beings na ito ang tunay na lakas ng medikal ng Pilipinas." Tumango ang prinsipe ng malalim. Pagkatapos, namuhunan siya sa isang medical center sa Pilipinas. Ngunit hindi niya ito ginawang VIP clinic para lang sa mayayaman, kundi nagtayo siya ng isang community health center na may makatuwirang bayad at mataas na kalidad ng serbisyo tulad ng estilo ng Pilipinas. Sinabi niya,
Gusto kong ibalik ang konsepto ng Pilipinas sa aming bansa upang mas maraming tao ang makakuha ng magandang medical service. Si Sammy, na ngayon ay 12 taong gulang na, ay nag-aaral sa isang international school sa Pilipinas. Tuwing umuuwi siya sa Dubai tuwing holiday, ibinabahagi niya ang kanyang buhay sa Pilipinas sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, ang mga kaibigan ko sa Pilipinas, napakahusay nila. Hindi lang sila magaling sa academics, marami rin silang special talents. May kaibigan ako na tumutugtog ng piano, naglalaro ng baseball, at nagpo-program pa, at mapagpakumbaba sila. Ayaw nilang ipagyabang kung gaano sila kahusay. Ang pinakagusto ni Sammy ay ang school lunch. Iba-iba ito. Araw-araw minsan, adobo na may kanin at gulay, minsan sinigang, minsan western food tulad ng spaghetti at may kasama ring sabaw at iba't ibang prutas. Tinuturuan din sila ng paaralan tungkol sa nutritional knowledge na nagpapaintindi sa kanila kung bakit kailangan nilang kumain ng 5 food groups. Ang educational concept na nagtatanim ng healthy lifestyle habits mula pagkabata ay labis na hinangaan ni Ali. Ang sanaysay ni Sammy. Isang araw, sumulat si Sammy ng sanaysay sa asignaturang Filipino na may pamagat na ang pinakamahalagang araw sa aking buhay. Sumulat siya. 3 taon na ang nakalipas. Inakala ko na mamamatay na ako noong gabing iyon. Mainit ang katawan ko na parang kalan, sumasakit ang ulo ko na parang sasabog at hindi ko makita ng malinaw ang mukha ng aking papa. Takot na takot ako, ngunit ang mas nakakatakot ay makita ang pagkataranta sa mukha ni papa. Palagi niyang sinasabi na, baka walang magaling na doktor dito. Ngunit nang nakahiga ako sa hospital bed, nakita ko si Ate Nurse Myla na napakabait at narinig ko ang doktor na nagsalita sa kalmadong boses na magiging okay ang papa ko, hindi na ako natakot. Noon ko naintindihan na ang bagay na talagang nakakapagligtas ng buhay ay hindi lang ang modernong medical equipment, kundi ang mga taong puno ng pagmamahal at responsibilidad. Ang sanaysay na ito ay pinili ng guro bilang outstanding work at inilathala sa website ng paaralan. Maraming magulang ang naantig nang mabasa ito at nagbigay ng komento na ito ang pride ng edukasyon at medikal ng Pilipinas. Nagkomento ang isang magulang, kami na nakatira dito, minsan inakala namin na ordinaryo lang ang lahat, ngunit sa pananaw ng isang kaibigang dayuhan, natuklasan namin kung gaano kahalaga ang mayroon kami. Dapat nating pangalagaan ang mga ito at patuloy na magsikap upang manatili ang magandang sistema at mga value na ito. Ang patuloy na pag-aalaga tuwing bumibisita si Ali sa Pilipinas para dalawin si Sammy, naghahanap siya ng pagkakataon na maglakad-lakad sa St. Luke's Global. Hindi siya nagpapatingin sa doktor, gusto lang niyang tingnan ang lugar na nagpabago sa kanyang buhay. Minsan, uupo siya sa hospital lobby, tinitingnan ng mga taong papasok at palabas may mga kamag-anak na nagtutulak ng wheelchair, may mga bagong magulang na may dalang sanggol, may mga anak na inaalalayan ang mga matatanda, may mga medical staff na nagmamadaling mag-rounds. Magkakaiba ang ekspresyon ng kanilang mukha, may pag-aalala, may pag-asa, may pagod at may ginhawa. Ngunit ang pangkalahatang atmosfera ay mainit at puno ng pag-asa. Isang beses, nagkita sila ni Nurse Myla. Na-promote na si Nurse Myla bilang head nurse, responsable sa buong ward. Nang makita niya si Ali, nagulat siya at nagsabi, Sir Ali, paano po kayo naparito? Kumusta po kayo? Ngumiti si Ali at sumagot, Mabuting mabuti po. Nag-aaral na si Sammy dito sa Pilipinas. Dinalaw ko siya at naglakad-lakad lang ako dito. Inaalala ang mga pangyayari noon. Dinala ni Myla si Ali para tingnan ang newly renovated patient ward. Mas moderno na ang mga pasilidad ngayon. Ang bawat patient room ay may smart medical system na kayang i-monitor ang vitals ng pasyente ng real-time at automatikong mag-abiso sa medical staff kung ano ang dapat gawin. Ngunit sinabi ni Myla, gaano man katingkad ang teknolohiya, ang pinapahalagahan pa rin namin ay ang human connection. Ang kailangan ng pasyente ay hindi lang gamot at treatment, kundi care at presence din. Ang mga bagay na ito ay hindi mapapalitan ng pinakamodernong makina. Tumango si Ali. Naalala niya noong nagkasakit si Sammy. Ang mainit ng ngiti ni Myla at ng iba pang mga nurse ang nagbigay sa kanya ng lakas.
Ang kanilang profesionalismo at malasakit ang nagbigay sa kanya ng tiwala na ipagkatiwala ang kanyang anak sa ospital. Ang tiwalang iyon ay binuo sa pundasyon ng pagkatao, hindi lang sa teknolohiya at kagamitan, ang tunay na kayamanan. Ngayon, umuunlad ang branch company ni Ali. Hindi lang sila nagde-develop ng real estate, kundi ginagamit din nila ang medical management experience ng Pilipinas upang itaas ang kalidad ng serbisyo ng mga ospital sa gitnang silangan. Pinapalakas din nila ang cultural exchange, nag-oorganisa ng youth exchange activities sa pagitan ng Pilipinas at gitnang silangan taon-taon upang ang mga kabataan mula sa magkabilang panig ay magkaroon ng pagkakataong magkaintindihan. Sinabi ni Ali, "Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, masisira namin ang mga misunderstanding at prejudices ng mga tao." Maraming taga-gitnang silangan ang nag-iisip na ang Pilipinas ay isang maliit at atrasadong bansa. Maraming Filipino ang nag-iisip na ang gitnang silangan ay puro disyerto at langis. Ngunit kapag talagang nakaranas tayo, matutuklasan natin na ang bawat panig ay may mahalagang bagay na dapat matutunan at pahalagahan. Okay, Len, noong nakaraang taon, tumanggap si Ali ng Distinguished Service Award mula sa gobyerno ng Pilipinas bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng exchange sa pagitan ng Pilipinas at gitnang silangan. Sa awarding ceremony, nagbigay siya ng talumpati na nagbigay inspirasyon sa lahat. 4 na taon na ang nakalipas. Ako ay isang mapagmataas na businessman na nag-iisip na nabibili ng pera ang lahat. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na may mga bagay na hindi nabibili tulad ng sinseridad, pag-aalaga at ang diwa na mas mahalaga ang buhay ng iba kaysa sa sariling benepisyo. Pakiramdam ko'y mapalad na nagkasakit ang aking anak noon, mapalad na lumapag kami sa Pilipinas, mapalad na nakilala namin ang mabubuting medical staff na iyon. Dahil sa karanasang ito, naging mas mabuting tao ako, isang taong marunong magpasalamat at pahalagahan ng mga bagay. Malakas ang palakpakan. Marami ang nagluha. Nasa audience sina Dra, Reyes at Nars Myla. Pinanood nila si Ali sa stage ng may kagalakan at pagmamalaki. Alam nila na ito ang pinakamalaking kahulugan ng gawaing medikal, hindi lang paggamot ng sakit sa katawan, kundi pagpapagaling din ng mga sugat ng puso at pagbabago ng buhay ng isang tao. Ngayon, kapag may nagtatanong kay Ali, saan sa tingin mo ang pinakamagandang lugar sa mundo? Laging sumasagot siya ng walang pag-aalinlangan, Pilipinas. Maaaring magtaka ang kausap. Bakit? May luho ba iyan tulad ng Dubai? May romance ba tulad ng Paris? May kayamanan ba tulad ng New York? Ngiti lang ang isasagot ni Ali. Ang Pilipinas ay may mas mahalaga pa ang init ng mga tao. Ang mga tao roon ay namumuhay ng may pagmamahal, tinatrato nila ang iba. Sino ka man o saan ka man nagmula, yayakapin ka ng init na iyon. Para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang marangyang gusali o mamahaling gamit. Ang kuwentong ito ay hindi pa tapos. Sinabi ni Sammy na sa hinaharap, gusto niyang maging doktor at mag-aral ng medisina sa Pilipinas dahil gusto niyang maging tulad ni Dra. Reyes, na kayang gamitin ang kanyang kaalaman, kasanayan at pagmamahal upang tulungan ang mas maraming tao na nangangailangan. Ang 3 anak na babae ni Ali ay nagpaplano ring mag-aral ng high school sa Pilipinas. Puno sila ng pag-asa para sa lugar na ito na puno ng sigla at creativity. Si Ali naman ay patuloy na isinasagawa ang kanyang misyon, ang magpakilala sa mas maraming tao sa Pilipinas upang maunawaan ang Pilipinas at mahalin ang Pilipinas. Sinabi niya, "Hindi ako Filipino, ngunit ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay dahil ipinakilala nito sa akin muli ang kahulugan ng buhay. Umaasa ako na sa pamamagitan ng aking paraan, maipapasa ko ang kagandahan na ito upang makita ng mundo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pag-iipon ng material, kundi ang kayamanan ng kaluluwa, ang sistema ang lipunan, at ang pag-aalala sa kapwa na nagpapahintulot sa lahat na mabuhay ng may dignidad." 4 na taon na ang lumipas. Ang emergency landing ng pribadong jet sa Pilipinas ay naging pinakamahalagang alaala ng pamilya ni Ali. Taon-taon, sa araw na iyon, nagdiriwang sila, itinuturing nila itong bagong kaarawan. Kumakain sila ng pagkaing Filipino, nagkukuwento tungkol sa Pilipinas,
Nagpapasalamat sa magandang lupain na nagpabago sa kanilang kapalaran. Sa kwarto ni Sammy, may painting ng Maynila sa gabi. Ang matatayog na gusali ay nagniningning sa kalangitan. Sa tuwing nakikita niya ang painting na ito, naalala niya noong nagising siya sa hospital bed at nakita ang malambing na ngiti ni Nurse Myla. Iyon ay isang imahe na hinding-hindi niya malilimutan. At sa St. Luke's Medical Center, Global City, ang emergency department ay patuloy na maliwanag. Ang medical staff ay patuloy na nagganap sa kanilang tungkulin, nag-aalaga sa bawat buhay. Maaaring hindi nila alam na ang kanilang kasanayan at pagmamahal ay tumawid sa bundok at dagat, nagtanim ng buto ng pagkakaibigan at paggalang sa kabilang panig ng mundo. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas, hindi nagmamayabang, hindi nagpapakita, kundi ginagamit ang kilos upang patunayan na ang tunay na kadakilaan ay wala sa kung gaano karaming yaman ang mayroon ka, kundi kung gaano karaming init at pag-asa ang maibibigay mo sa mundong ito.